Kapwa nilinaw naman in the House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro kasama sina Representative Terry Ridon at Representative Joel Chua ang mga katanungan hinggil sa mga isiniwalat ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit. Si Camille Gonzalez para sa 13 sa tanghali. Sa isang press conference kahapon, matapos ang unang clarificatory hearing kaugnay ng impeachment proceedings, nilinaw ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro kung bakit hindi pinahintulutang makalusot ang probing questions sa nangyaring interpolasyon. We limited the questions to merely clarificatory. Again, that is to maintain the position that this is just a clarificatory hearing and we are not holding a trial. Sinagot naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang mga nagsasabing weakest link pa rin umano si Ramil Madriaga dahil matapos ang sunod-sunod na revelasyon nito sa kanyang pagharap sa Kamara. Lumitaw naman ang ilang individual upang pasinungalingan ng ilan sa kanyang mga testamento tulad na lamang ng pagbibigay ni Madriaga ng painting kay VP Sara na aniya ay mula sa isang iskolar, gayon din ang pamimigay umano ng pera ng bise. We will consider all of statements all of the parts of the affidavit of Mr. Madriaga. We have to look at it with a grain of salt, no? So wala naman ho kaming tinatanggap ng buong buo, wala din ho kaming itinatabi na buong buo. Dagdag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, ipauubayan na nila sa Senado ang pag-examine sa kredibilidad ni Madriaga, lalo pat alinsunod sa konstitusyon. Ang kapangyarihan ng Kamara ay limitado lang sa pagtukoy ng probable cause. Yung test of credibility ni Madriaga, yan masusubukan sa Senado. Kami dito, ang trabaho namin dito is determination of probable cause lamang. Sa usapin ng confidential funds, ayon kay Luistro, masasabing makatotohanan ng kinekestyon ng COA na 375 million at 73 million na confidential funds ng Office of the Vice President kung ang pagbabasehan lamang ay ang statement ni Atty. Camora. Ngunit aniya, wala pa silang hawak na opisyal na dokumento para rito. We will be waiting for the submission of the official copy of both the decision denying the appeal and the notices of disallowance. We haven't received official copy of these documents. Pagamat notices of disallowance pa lamang ang makailang beses nang ipinadala ng COA sa OVP at malayang umapila sa Supreme Court ang kampo ng Vice Presidente. Dahil pinalna ang desisyon ng Commission Proper sa mga kwestiyon kaugnay ng naturang confidential funds, ay obligado ang BC at ang Chief Accountant nito na ibalik ang pera sa gobyerno. There is already an obligation to return the money. Ang nakatali na po ron, si Ms. Acosta, yung Chief Accountant, at si Vice President Sara Duterte. So, the three of them will have to return that amount to government. Sa layo namang mas mabigyan pa ng linaw ang mga naisiwalat na revelasyon sa supplemental affidavit ni Madriaga, inaasahang mas mabigat pa ang magiging pagdinig sa darating na April 22 dahil sasalang na rin sa clarificatory hearing sa Kamara ang Ombudsman, Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, kasama si Senator Antonio Trillanes. These three agencies, along with Senator Trillanes, along with the AMLA, will be the one to be asked for purposes of clarificatory hearing this April 22. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, 13 sa tanghali ng Congress TV.